Good afternoon mga subscribers. For today's video, magre-reaction video tayo kay Free Thinking Pinoy TV. Tutuklasin natin yung mga mysterious creatures sa Amazon Lily. So tara, let's go. Welcome back sa Free Thinking Pinoy Channel. Ang Amazon Forest ang pinakamalawak at pinakasikat na gubat sa buong mundo. Maraming puno rito at tahanan pa ng iba't ibang uri ng hayop. Kung hinahanap mo ang Amazon Forest, andito siya sa hilagang parte ng South America. Yun nga lang, naging kilabot ang hatid ng lugar na ito sa maraming tao. Yan ay dahil sa mga kwento-kwento na may mga halimaw na nagtatago rito. Gaya na lamang ng higanting gagamba at ang pinakasikat na alamat ng anaconda. Ngunit totoo nga ba ang lahat ng kwentong ito? Kaya naman Guys, huwag nyo pala kalimutan i-subscribe si Free Thinking Pinoy TV. Pati na rin ako, i-subscribe nyo na rin ako. Sige. sa bidyong ito, aalamin natin kung ano ang mga hayop na nagtatago sa Amazon Forest. Delikado nga ba ang lugar na ito? At bakit kailangan nating protektahan ang lugar na ito? Ilan lang yan sa mga bagong kaalaman na siguradong magpapasaya sa inyo for today's video. Pero bago tayo magsimula, dapat mo munang pindutin ang like button. Maraming salamat! Upang mas kilalanin ang paraisong Amazon Forest, dapat nating malaman kung gaano kalaki ang lugar na ito. Huwag nang magbayad para sa Wi-Fi. Muli, ang InstaBridge ay libreng app na may 20 milyong Wi-Fi. May lawak lang naman ito na 7 million square kilometers. Ibig sabihin, ang lugar na ito ay 20 beses na mas malaki pa sa kabuuan ng Pilipinas. Sa sobrang lawak ng Amazon, sinakop na nito ang espasyo ng 9 na bansa, habang ang Brazil ang may pinakamalawak na parte ng Amazon. Dahil dyan, hindi maitatanggi na ito talaga ang pinakamalawak na gubat sa buong mundo. Ang susunod nating pag-uusapan ay ang mga hayop na andito nananahan. Totoo na andito makikita ang anaconda na humahaba ng 25 talampakan. Pero isa lamang fake news ang kumakalat na balita na kumakain ito ng tao. Mapayapa itong hayop at mas gusto pa nito ang lumayo sa tuwing may tao. Totoo rin na andito makikita ang pinakamalaking gagamba gaya ng bird-eating tarantula. Pero hindi totoo na lumalaki ito gaya ng halimaw sa mga pelikula. Lumalaki lamang ito ng 5 pulgada, halos kasing lapad ng pinggan. Ang sahig kasi ng gubat ay hitik sa iba't ibang uri ng insekto at ito ang paboritong kainin ng mga tarantula. Kesa kumain ng tao at maghasik ng takot, ang mga gagamba rito ay mas gusto pa ang magtago sa mga patay na dahon. Nagkalat kasi rito ang mga natutuyong dahon at nabubulok na kahoy na pawang paboritong tirahan ng mga gagamba. Mamasa-masa ang lupa rito at hindi nasisinaga ng araw, kaya nakapag-adapt ang mga hayop rito upang mabuhay sa ganitong kondisyon. Ang tawag sa sahig ng gubat ay undergrowth layer. Ang undergrowth layer ay ang parte ng gubat na hindi masyadong naaarawan at natatakpan ng puno. Ito yung sahig o yung mababang parte ng kagubatan. Sa sobrang kapal ng gubat, tanging 1% lang ng sinag ng araw ang nakakaabot sa sahig nito. Dahil dyan, wala masyadong halaman ang tumutubo sa undergrowth at tanging mga lumot at fungi lang ang namumuhay sa parting ito. Pero, hindi lang gagamba ang makikita mo sa sahig ng kagubatan. Ilan sa mga delikadong ahas ng Amazon ay makikita sa layer ng undergrowth. Gaya na lamang ng matinik na bushmaster. Bukod sa taglay nitong kamandag, ito rin ang may titulo bilang largest venomous snake ng South America. Kaya nitong humaba ng 12 feet. Ang sahig ng gubat o undergrowth ang permanenteng tahanan ng mga bushmaster habang sila ay nag-aabang ng mabibiktima.
Merong 17 species ng makamandag na ahas sa matatagpuan sa Amazon. Gaya ng makulay na Amazon coral snake at ang pinakadelikado gaya ng fer de lance. Kada taon, may 50 katao ang namamatay sa tuklaw ng ahas na ito. Dahil sa hitik sa ahas ang sahig ng kagubatan, nakaisip ng paraan ang ibang hayop upang takasan ito. Ang ilan sa kanila ay kailangang masanay mamuhay sa taas ng puno. Ang halimbawa ng hayop na gumagawa ng ganitong estilo ay ang mga palaka. Dito sa taas ng puno, mas ligtas silang namumuhay. May ingay ang mga huni ng palaka na ito dahil ganito ang kanilang paraan ng komunikasyon. Merong iba na bagamat makulay at mukhang masarap hawakan, ang balat naman nito ay nagtataglay ng lason. Ito ang mga poison dart frog. Ang makulay na balat ay ang paraan ng mga palaka na ito upang magbigay babala na huwag silang kakainin at sila ay nakakalason. Maliban sa mga palaka, meron pang ibang hayop ang nasanay na umakyat ng puno. Ang tawag sa kanila ay arboreal animals. Ang arboreal ay ang tawag sa hayop na nasanay ng mabuhay sa taas ng puno. Ang magandang halimbawa ng arboreal animals ay ang tamarin. Isa itong uri ng unggoy na halos kasing liit lang ng daga. Madali mo silang may kilala dahil sa kanilang maukulay na buhok at mga cute na mukha. Alam nila na maraming kalaban sa ibaba ng gubat, kaya andito sila sa taas ng puno upang makaiwas sa mga gutom na predator. Mas madali kasi silang nakapagtatago sa mga puno. Sa sobrang lawak ng Amazon, nag-evolve ang mga tamarin ng higit sa 45 species. Merong iba na may bigote gaya ng emperor tamarin. Ang iba naman ay may kakaibang kulay gaya ng pied tamarin. Kahit ano pa man ang kanilang itsura, ang mga tamarin ang isa sa pinaka-nakamamanghang hayop ng Amazon forest. Siyempre, kung may mga hayop na naninirahan sa taas ng puno, siguradong may predator na mahusay ding umakyat ng puno. Ang magandang halimbawa nito ay ang margay. Kahawig nito ang pusang maral ng Pilipinas. Isa ito sa pinakamaliit na species ng pusa, ngunit isa ito sa pinakamatinik na hunter. Madalas itong tinatawag na monkey cat dahil kasing husay nito ang unggoy sa pag-akyat ng puno. Dahil sa kanilang talento, walang takas sa kanila ang paborito nilang kainin na tamarin. Maliban sa margay, napakarami pang pusa na matatagpuan sa Amazon. Nariyan ang pinakamabangis at ubod ng laki na jaguar. Ito naman ang pinaliit na version ng jaguar, ang ocelot. Silang tatlo ang bumubuo sa grupo ng mga pusa na kinatatakutan ng maliliit na hayop sa Amazon. Lingid sa inyong kaalaman, ang gubat ay nahahati sa iba't ibang parte o yung tinatawag na layers. Undergrowth layers ang tawag sa pinakailalim o yung pinakasahig ng gubat. Nariyan mo makikita ang mga gagamba at ahas. Ang susunod na layer ay ang understory sa taas na 55 feet. Nariyan ang mga tamarin, palaka at margay at ito ang parte ng gubat na may pinakamaraming hayop na namumuhay. Ang susunod ay ang canopy layer at emergent layer. Narito ang mga samot-saring hayop na hindi mo makikita sa lupa. Ito ang pinakamataas na parte ng gubat sa taas na 95 feet. New construction options. Ready to roll. Destination commander? Outstanding. Outstanding. Unit ready. Dito sa canopy at emergent layer, ang mga hayop ay nakapag-adjust na mamuhay sa napakataas na pwesto. Kahit nakakalula ang taas ng mga puno, merong mga hayop ang mas gusto rito. Kung pagdating sa pagalingan ng akyatan ng puno, ang mga unggoy ang eksperto rito. Tuwing umaga, madalas mong maririnig sa buong gubat ang sigawan ng mga howler monkey. Isa ito sa klase ng unggoy na pirme mong makikita sa canopy layer. Ito ang kanilang paraan upang makaiwas sa kalaban gaya ng jaguar at anaconda.
Ang sigaw ng howler monkey ay kayang marinig sa layo na 4 na kilometro. Ito ang kanilang paraan upang itaboy palayo ang kanilang mga kalaban. Ilan sa mga kakaibang unggoy na dito mo lang makikita ay ang white-faced saki at ang bald jiwakari na kapansin-pansin dahil sa pula nitong ulo. Sa kabuuan, merong 73 species ng unggoy ang matatagpuan sa Amazon. Lahat ng klase ng unggoy rito, pawang veterano sa pag-akyat ng puno. Kung inakala ng mga unggoy na ligtas sila sa taas ng puno, diyan sila nagkakamali. Maski sa ganito kataas na lugar ay kailangan nilang mag-ingat. Teritoryo din kasi ito ng mga harpy eagle. Isa ito sa pinakamalakas at pinakamalaking agila sa buong mundo at matatagpuan lamang ito sa gubat ng Amazon. Kung ang jaguar ang pinakamatinik na hunter sa lupa, ang mga harpy eagle naman ang hari ng himpapawid. Sa tuwing sila ay nagugutom, walang awa ito na kumakain ng unggoy. Sa sobrang lawak ng Amazon, naging tahanan na ito ng 1,300 uri ng ibon. Halos 2 beses na mas marami pa yon sa species ng ibon na matatagpuan sa Pilipinas. Ilan sa may pagmamalaking hayop ng Amazon Forest ay ang makulay at ubod ng gandang Macau parrot. Ito marahil ang pinakasikat na ibon na matatagpuan rito. Nariyan din ang mga tuka na mabilis mong makikilala dahil sa mahaba nitong tuka. Naging paraiso na nga sa mga ibon ang lugar na ito dahil kakaunting tao lang ang pumapasok sa gubat na ito. Bago tayo magpatuloy, konting shoutout lang muna. Hello kay Johan San Miguel. Hello rin kay Adrian Apolinar. What's up kay Bernadette Salvador. Shoutout kay Louis J. Gabumpa. Lovely, Cedric, Sara, Ibarra Morales at Olivia Sierra. At kay Safia Kesha, Daddy Jason at Mami Marjorie Kabunot. Ipagpatuloy natin ang kwentuhan sa mga halimaw na matatagpuan raw sa Amazon Forest. Halos lahat ng kultura may alamat ng malaking halimaw na parang aswang at kumakain ng tao. Sa kaso ng Amazon Forest, ang tawag nila dito ay mapinguari. Naglalakad ito gamit ang 2 paa at may balat na hindi tinatabla ng bala. Mas lalo pa naging nakakatakot ang kanilang anyo dahil sa meron itong sobrang bunganga sa tiyan at dito nila hinuhuli ang kanilang biktima. Napakalaki rin daw ng katawan nito na may mabahong amoy na kahalintulad sa amoy ng bawang. Ayon sa mga sabi-sabi, nagtatago raw ito sa pinakamasukal na bahagi ng Amazon Forest. Pero kung ang mga cryptozoologist ang tatanungin, maaaring ang namataang mapinguari ng mga residente ay ang huling populasyon ng giant sloth. Ang mga giant sloth ay dati nang naninirahan sa Amazon Forest 11,000 years ago na ang nakalipas. Ayon sa mga nag-aaral ng Amazon Forest, maaaring giant sloth ang nakita ng mga tao at hindi isang klase ng halimaw. Ang mga giant sloth ay herbivore at tanging halaman lang ang kanilang kinakain. Ano sa tingin mo, may pagkakahawig ba ang giant sloth sa maalamat na mapinguari? Maliban sa Amazon Forest, ang ilog ng Amazon ang isa pa sa nababalot ng misteryo. Biruin mo, maski ang ilog rito ay pugad ng mga nakakatakot na hayop na pwedeng manakit sa sinumang lalangoy. Noong 2006, naging viral sa internet ang kuha ng litrato ng higanting ahas na lumalangoy sa Amazon River. Estimated na may haba ito na 50 feet. Maraming nag-identify sa picture na isa raw itong giant anaconda. Pero dahil ang anaconda ay kaya lamang humaba ng 29 feet, maraming cryptozoologist ang nagsasabi na hindi ito anaconda. Ito raw ay ang Titanoboa na pinakamalaking ahas na nabuhay sa ating planeta. Ang Titanoboa ay dati nang namuhay sa Amazon River 56 million years ago na ang nakalilipas. Pinaniniwala ang Cairo nitong kumain ng dinosaur dahil sa kanilang laki. Ayon sa mga dalubhasa na nag-aaral ng cryptozoology,
Maaaring Titanoboa ang nakunan sa picture at hindi anaconda. Magpasa hanggang ngayon, marami pa ring lokal na residente ng Amazon ang nagpapatunay na may higanting ahas ang umiiral sa ilog. Sa lalim at sobrang dilim ng tubig ng Amazon, mahirap nga naman talagang alamin ang mga sikreto na dito ay nagtatago. Speaking of nagtatago, alam mo ba na may 3,600 species ng gagamba ang pwede mong makita sa bawat sulok ng Amazon jungle? Oh no! Ang ilan sa kanila ay sobrang liit, samantala ang iba ay kasing lapad ng iyong palad. Kung tutusin, may mga kwento-kwento rin ng higanting gagamba ang posibleng namumuhay rito. Oh no! Ayon sa tribo ng Yanomamo, kailangan nilang protektahan ang kanilang komunidad. Ito ay dahil sa paniniwala na may higanting gagamba ang patuloy na umiiral sa Amazon forest magpasa hanggang ngayon. Ang maximum loan amount na pwedeng namin ay 2,000 pesos. Masyadong mababa. Maraming requirements ang kailangan ipasa. Ang hassle naman. Kailangan bayaran sa loob ng isang buwan. Sobrang bilis naman. Dito ka na sa loan. Pag kailangan... Nakakatakot naman talaga ang maka-encounter ng ganito kalaki na gagamba. Ngunit ang ganitong klase ng nilalang ay nananatiling isang kathang isip lamang. Speaking of kathang isip, ito ang isa pang nilalang na hindi lang pala sa pelikula mapapanood. Noong 1541, nailathala ng Spanish explorer na si Francisco de Orellana ang kanyang natuklasan sa Amazon jungle. Ayon kay Francisco, nakita ng kanyang dalawang mata ang kakaibang halaman na di umano ay kaya raw kumain ng tao. Yan din ang mariing pinaniniwalaan ng tribo ng Kayapo na mayroong man-eating plant ang nananahan sa Amazon forest. Ayon sa mga kwento ng carnivorous plant, pinag-iingat ang mga tao sa tuwing naglalakbay sa masukal na bahagi ng gubat. Noong 1907, nailathala sa libro ng sikat na archaeologist na si Colonel Percy Fawcett ang kanyang nakita nang siya ay nasa Amazon forest. Di umano ay nadiskubre niya ang sariwang yapak o footprint ng dinosaur. Tumaas tuloy ang spekulasyon na mayroon pa ring namumuhay na dinosaur sa Amazon forest na hindi pa natin natutuklasan. Simula noon, marami ng dinosaur sightings ang naitala sa South America. Sa ngalan ng siyensya, hindi imposible na may natitira pang buhay na dinosaur. Pero hanggat walang matibay na ebidensya, ang mga monster ng Amazon ay nananatiling guni-guni o imahinasyon. Ano sa tingin nyo guys? Totoo kaya na marami pang undiscovered creatures ang naghihintay na madiskubre sa makapal na gubat ng Amazon? Comment down below nang mabasa namin ang inyong opinion. Don't forget to hit the like button para swertehin ka sa araw na to. Kung tutusin, ang Amazon forest ay tahanan ng mababangis na predator, hindi nga lang malaki gaya ng dinosaur, ngunit bihasa naman sa pagiging hunter. Isa sa mga tinutukoy ko ay ang ocelot na 4 na beses na mas maliit pa sa jaguar. Sila ay mga arboreal at expert sa akyatan ng puno. Dahil dyan, maski unggoy ay walang takas pag hinabol sila ng ocelot. Kung ang ocelot ay miniature version ng jaguar, ang margay ay mini version naman ng ocelot. Sa husay nitong umakyat ng puno, aakalain mo na sila ay isang uri ng unggoy. Meron itong mata na mahusay panghanap ng biktima sa gabi, nakahawig sa mata ni Puss in Boots. Ang kanilang paa ay binuo para makapag-navigate sa taas ng puno. Suma total, ito ang pinaka-cute na predator na pwede mong makita sa Amazon jungle. Kung hindi ka nakitaan sa margay, baka makitan ka sa oso na to. Ito ang spectacled bear at dito hinango ang karakter na si Paddington na nanggaling sa darkest Peru. Gaya ni Paddington, ang spectacled bear ay paboritong kumain ng matatamis. Kung walang honey o marmalade na pwedeng kainin, tinatarget nila ang halamang bromeliad na isang uri ng wild pineapple. Dito sila kumukuha ng tamis na paborito nilang kainin. Ang Amazon forest ay sadyang nakakatakot na lugar kung isa kang bubuwit dahil maski ang tarantula ay pwede kang kainin. Ang video na to ay kinunan sa Amazon kung saan makikita na sa sobrang laki ng tarantula,
kaya na niyang humuli ng daga. Hindi lang gagamba ang malaki rito, pati na ang mga alupihan. Ang tawag rito ay Amazon Giant Centipede at makikita sila sa bawat sulok ng kagubatan. Huwag kang loloko-loko sa gubat na to dahil maski ang langgam ay pwedeng makapanakit sa'yo. Sila ang tinatawag na bullet ant at dapat mo silang iwasan kung maka-encounter ka neto. Ang maliit na hayop na to ay may napakasakit na kagat na ayon sa mga nakaranas ng mga kagat nito, para ka daw tinamaan ng bala. Yan ang dahilan kung bakit sila tinawag na bullet ants. Sa lahat ng predator ng Amazon jungle, dito ako pinaka nagagandahan. Sila ang Emerald Tree Boa. Sa kanilang matingkad na berdeng kaliskis, angat sila sa lahat ng uri ng ahas. Ito ay mga constrictor animals. Ibig sabihin, pinapatay nila ang kanilang biktima sa paraan ng paglingkis. Mabisa ang kanilang berdeng katawan upang makapag-camouflage sa taas ng puno. Dito sila naghihintay ng biktima na magkakamaling lumapit. Kung bibisita ka ng Amazon Forest, maraming hayop ang dapat mong iwasan. Ngunit may isang hayop rito na pinakadelikado sa lahat. Ito ay ang mga lamok. Mainit at mamasa-masa ang gubat na tamang-tama para magparami ang lahi ng lamok. Ang mga lamok kasi ay carrier ng nakamamatay na sakit gaya ng malaria, yellow fever at dengue. Kada taon, may 1,000,000 residente ng Amazon ang namamatay dahil sa kagat lang ng lamok. Sinong mag-aakala na sa dami ng monster na dito ay nananahan, lamok lang pala ang pinakadelikado. Ngayong napanood ninyo ang mga misteryosong nilalang na matatagpuan sa Amazon, oras naman para mapanood ang mga naggagandahang ibon. Siguradong kamamanghaan ninyo ang mga ibon na inyong matutunghayan, kaya eto at panuurin nyo. Kahit maraming nakakatakot na hayop sa gubat ng Amazon, naging tahanan naman ito ng mga naggagandahan at kakaibang uri ng ibon. Pinaniniwala ang may 1,300 species ng ibon ang namumuhay sa gubat ng Amazon. Ilan sa pinakasikat na ibon rito ay ang Macau, tukan at ang harpy eagle. Ngunit sa inyong matutunghayan, may kilala ninyo ang iba't ibang uri ng ibon na ngayon nyo lang mapapanood. Mula sa ibon na sumasayaw, ibon na sumisigaw, at ibon na may korona. Ilan lang yan sa mga amazing birds na matutunghayan nyo for today's video. Umpisahan natin ang kwentuhan sa ibon na sumasayaw. Ito ang tinatawag na manakin. Sa unang tingin, mukha itong pangkaraniwang ibon. Ngunit pag nagsimula na itong sumayaw, siguradong maugulat ka sa kanilang talento. Kaaaliwan mo ang mga manakin dahil mukhang sa manakin ata ginaya ni Michael Jackson ang dance move na moonwalk. Todo hataw sa pagsayaw ang mga lalaking ibon dahil ito lamang ang kanilang tsansa upang magpakitang gilas sa mga babaeng ibon. Pinipili kasi ng mga babae ang lalaki, depende sa kung sino ang pinakamagaling sumayaw. Kaya kung meron kang nililigawan, pakitaan mo rin siya ng sayaw na moonwalk gaya ng manakin para agad kanyang sagutin. Kung may mga ibon na mahilig sumayaw, aba ay meron namang ibon na mahilig sumigaw. Tuwing umaga, naririnig mo ang sigawan ng mga ibon na ito sa buong Amazon Forest. Ito ang mga bellbird at ito ang kanilang paraan upang kuhanin ang atensyon ng kanilang nililigawan. Ang lalaking bellbird na may pinakamalakas na sigaw ay ang magugustuhan ng mga babaeng ibon. Ang sigaw ng bellbird ay may lakas na 125 decibels, halos kasing lakas ng jackhammer. Mas malakas pa ito sa kayang isigaw ng tao. Dahil dyan, pwedeng masira ang tenga mo pag nasigawan ka ng ibon na to. Ito naman ang ibon na hindi marunong sumayaw gaya ng manakin at hindi rin ito kayang sumigaw gaya ng bellbird, ngunit meron naman itong napakagandang korona. Ito ang ubod na ganda na Royal Flycatcher.
Mga lalaking royal flycatcher lamang ang may ganitong korona. Mahalaga sa mga lalaking ibon ang may korona dahil ito ang kanilang paraan upang manligaw sa mga babae. Kapag wala sa paligid ang kanilang nililigawan, itinutupi nila ito na parang pamaypay. Napaka-espesyal ng gubat ng Amazon dahil dito ka lamang makakakita ng ganitong uri ng ibon. Siyempre, hindi mawawala sa gubat na ito ang mga kontrabidang ibon. Ito yung mga ibon na kinatatakutan ng maliliit na hayop. Ang halimbawa nito ay ang harpy eagle, ang pinakamalaking agila sa gubat ng Amazon. Gayunpaman, merong isang agila sa Amazon ang imbis na katakutan, mas kinagigiliwan pa ito ng mga tao. Ito ang mga black and white hawk eagle. Isa ito sa pinakamagandang ibon ng Amazon dahil saan ka pa nakakita ng agila na kulay puti at itim. Madalas mo itong matatagpuan sa sanga ng puno habang abala sa paghahanap ng pagkain. Kumakain ito ng hayop gaya ng daga, butiki at pati na ang maliliit na ibon. Kung ikaw ang tatanungin, alin sa dalawa ang mas maganda ang itsura? Black and white hawk eagle o ang Philippine eagle? Parang it's a tie. Order food you love with Food Panda. Download the app and order now. Lumipad na tayo and pack your bags like no other, no. Better the season, take a flight to remember. Book a trip, Kung ang mga agila ang hari ng umaga, ang mga kwago naman ang siga tuwing gabi. Ang Amazon Forest ay tahanan ng 25 species ng kwago. Sa lahat ng mga kwago na makikita rito, ang mga spectacled owl ang pinaka-espesyal. Ito kasi ang pinakamalaking kwago na matatagpuan sa Amazon Forest. Kahit hindi man kasing kulay nito ang ibang ibon, siguradong kaaaliwan mo naman ang kakita nito. Nakakatuwa kasing pagmasdan ang malaking mata ng mga kwago. Dahil sa kanilang malaking mata, nagagawa nilang makahanap ng pagkain gaya ng paniki, palaka at ng insekto. Sa lahat ng mga ibon sa Amazon, ang mga parot na siguro ang pinakasikat at pinakapopular sa mga turista. Ang lugar na ito ay naging paraiso para sa iba't ibang uri ng parot. Tinatayang aabot sa 85 species ng parot ang matatagpuan sa lugar na ito. Merong maliliit gaya ng cobalt-winged parakeets. Meron namang malalaki gaya ng hyacinth macaw. Bawat uri ng parot ay may kanya-kanyang kulay at katangian. Ito ang dahilan kung bakit madalas itong hinuhuli ng mga tao upang gawing exotic pet. Masama ito para sa mga parot dahil marami sa kanila ang hinuhuli ng mga hunter upang ibenta at pagkakitaan. Marami sa mga parot na ito ang namamatay habang nasa kulungan. Ito ang dahilan kung bakit maraming uri ng parot sa Amazon ang nanganganib ng maubos. Sa ngayon, gumawa na ng mahigpit na batas sa mga bansa rito upang ipagbawal ang panguhuli ng parot. Umaasa ang kanilang gobyerno na mapipigilan ang pagkaubos ng parot kung ipagbabawal ang panguhuli rito. Ay sino mag-aakala na mayroong buhay na dinosaur sa Amazon Forest? Sila ang espesyal na Hoatzin bird. Tinawag itong buhay na dinosaur dahil marami itong katangian na pareho sa dinosaur. Kapag sisiw pa lamang ang Hoatzin, meron itong mga daliri sa pakpak na may mahabang kuko. Ginagamit nila ito upang makaakyat sa anumang bagay. Kakaiba ito dahil sila lamang ang natatanging ibon sa mundo na merong kamay sa pakpak. Kahit mukhang nakakatakot ang pangalan na dinosaur bird, hindi ito mabangis na hayop. Sila lamang ang namumukod tanging ibon na folivores o yung hayop na ang kinakain lang ay puro dahon. Ang mga Hoatzin kasi ang nag-iisang ibon na may bituka na nahahawig sa digestive tract ng mga kabayo at baka. O diba, ang astig ng mga dinosaur na Hoatzin bird. Kung merong ibon na mukhang dinosaur, ito naman ang ibon na mukhang alien sa ibang planeta. Ito ang capuchin bird. Mabilis mo itong makikilala dahil sa kanilang orange na balahibo at kalbo ang kanilang ulo.
Tuwing umaga, nababalot ng sigawan ng capuchin bird ang buong gubat ng Amazon. Ang mga lalaking capuchin bird ang mahilig gumawa ng ingay dahil ito ang kanilang simpleng paraan upang ligawan ng mga babae. Kung sino ang may pinakamagandang boses, yun ang magugustuhan at papayagan ng babae na makipaglabing-labing. Ang gubat ng Amazon ay tahanan ng napakaraming may ingay na ibon. Dumagdag pa rito ang mga black-cap Donacobius. Tuwing umaga, sabay-sabay na nagkakantahan ang mag-asawang ibon dahil ito ang kanilang paraan upang mas pagtibayin ang kanilang relasyon. Antiphonic dueting ang tawag sa sabay na pag-awit ng mag-asawang ibon. Kaya kung gusto mo ring gumanda ang relasyon nyo ng asawa mo, gayahin nyo ang ibon na ito na sabay na kumakanta tuwing umaga. Kung ang loan amount ay hindi aabot ng 50,000 pesos, delete mo na agad yung app na yan. Kung mabagal ang approval, delete mo na rin agad. At lalo na kung mataas ang interest, delete agad. Need a helping hand? Sagot ka ni One Hand. Pwede humirap. Ang isa pang ibon na gumagawa ng ingay sa Amazon ay ang umbrella bird. Tinawag itong umbrella bird dahil meron itong balahibo sa ulo na parabang isang payong. Gayunpaman, hindi ito ang kabibiliban mo sa ibon na ito. Meron kasi itong mahabang palong o wattle na nakalawlaw sa leeg. Ang wattle ng mga umbrella bird ay gawa sa balat na pwedeng palubuhin para lumaki. Isa itong direksyon para akitin ang kanilang nililigawan. Mas malaki ang balat na nakalawlaw, mas pogi ito sa mata ng babae. Siyempre, pagdating sa pagandahan ng kulay, maraming ganyan sa Amazon Forest. Ang halimbawa rito ay plush crested jay. Maganda ang mga ibon nito dahil bihira ka lang makakita ng ibon na kulay asul. Ang isa pang ibon na kaaaliwan mo ay ang cock of the rock. Maliban sa kakaiba nitong pangalan, kapansin-pansin din ang kakaiba nitong balahibo sa ulo. Ang ulo kasi nito ay merong balahibo na hugis bilog. Mga lalaking cock of the rock lamang ang may ganitong katangian. Dahil sa ganda ng mga ibon na ito, talagang mamamangha ka sa mga kakaibang hayop na dito mo lamang matatagpuan sa Amazon Forest. Ngayong nakilala ninyo ang mga naggagandahang ibon ng Amazon Forest, alin sa kanila ang pinaka nagustuhan mo? Para sa akin, nagustuhan ko ang mga royal flycatcher dahil sa maganda nitong korona sa ulo. Kung ano man ang ibon na pinaka nagustuhan mo, pa-comment na lang sa ibaba ng video nang mabasa namin ang napili mong hayop. Maraming salamat sa inyong panunood. Now, see you guys in my next video. Bye-bye! FTP viewers, thank you so much. Ang lupit ng reaction video natin guys. So mag-comment na lang kayo sa video natin. So maraming salamat. See you in my next reaction video. Bye bye.